Ang paksa na napili ko para sa atin ngayon bilang pagsisimula, inshallah, ay yung kainaman o kabutihan ng kaalaman. Yung tinutukoy dito yung kaalaman sa Islam. At saka yung mga nananaliksik ng kaalaman sa Islam. Ano yung kabutihan ng kainaman? Dapat malaman mo kasi kung anong kainaman ng trabaho na yan para magkaroon ka ng interest. No, kasi kung hindi mo alam, wala kang interest dun. Tama? Kung malaking sahod dun, syempre, yun ang pipiliin mo. Tama ba yan? So, ang pagtatrabaho sa Allah, sigurado malaking sahod yan. No? Sigurado yan. So, kailangan lang malaman natin para magkaroon tayo ng interest, inshallah ta'ala. So, ang kainaman ng pananaliksik ng kaalaman sa Islam at ang nananaliksik ng kaalaman. Depende na sa inyo kung paano nyo sulat. Basta yung nag-aaral at yung pinag-aaralan natin, ang kainaman nun. So, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'abad. Inshallah ta'ala, bilang pasisimula, maraming papasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at binigyan tayo ng magkakataon na nagkatagpo sa mga sandaling ito na ang sadya at nais ng bawat isa sa atin ay madagdagan ang kanilang kaalaman at maituwid ang kanilang mga natutunan at inshallah ta'ala may bahagi ang anumang kanilang natutunan sa pag-aaral na ito. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagsisimula ng ating paksa, tandaan po natin na ang pag-aaral sa pananampalatayang Islam ay hindi optional na bagay na kung saan pwede ding iba mag-aral tapos ako kahit hindi na. Importante may nag-aral. Hindi po ito ganoon. Hindi tulad ng adan, pag may nag-adan na, hindi na tayo na-required na mag-adan lahat. Tama? Pag may mag-adan na isa, enough na yan. Halimbawa ng pagsasala, o tinatawag ng fardu kifaya, ang pagsasala ng patay, pag may nagsala ng patay, hindi na kailangan required tayo, kailangan magsala tayo lahat. Okay? So, kung gusto niyo magsala, walang problema, pero yung nire-required ang lahat, hindi na yon requirement. Pero ang pag-aaral o pananaliksik ng kaalaman sa Islam ay obligado sa bawat isa sa atin. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Obligado sa bawat Muslim. Kalakip ng pagiging isang Muslim mo na kailangan mag-aral ka ng kaalaman tungkol sa pananampalataya. Especially yung mga related sa obligasyon mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsasala, kailangan matutunan mo kung paano magdasal. Obligado yan sa iyo magdasal. Obligado ka dun. Kaya kailangan matutunan, malaman mo yan. Okay? So, ilan sa mga kainaman, kabutihan ng kaalaman o pananaliksik ng kaalaman sa Islam. Una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pananaliksik ng kaalaman sa Islam, sinabi, al-ilmu muhaddabun lin-nufus. Nagdadalisay ng sarili natin. Okay? Nagdidisiplina ng sarili natin. Dinadalisay niya, dinidisiplina niya. Ang tao, kapag may kaalaman, disiplinado. Tama ba? Yes. Kung ang kaalaman niya is sa pananampalataya pa, pananampalataya Islam, mas disiplinado ang tao niya. Yung nga nag-aaral ng hindi related sa Islam, disiplinado, paano pa kaya kung ang pinag-aaralan niya ay tungkol sa kanyang pananampalataya? So, once na ang tao may kaalaman sa pananampalatayang Islam, magkakaroon siya ng mahusay, mainam na pag-uugali. Yan ang bunga ng pag-aaral sa pananampalatayang Islam. Siyempre, kung ano man pinag-aaralan ng tao, nagre-reflect yung action niya doon. Tama ba? Halimbawa, pag nag-aaral ng tungkol sa military, abay yung mga position yan, mga breast out lagi. Tama ba? Bakit ang pinag-aaralan niya sa military? So kung nag-aaral siya ng karate, makikita mo, galaw ng galaw yan. Magaan ng katawan. No? Pag lumingon na medyo mabilis. Bakit? Nag-aaral siya ng karate. So, ang pinag-aaral, nagre-reflect sa kanya yung pinag-aaralan niya. Kung nag-aaral siya ng pagka-abugasya, makikita mo sa kilos din niya, abogado talaga.
So ganun din ang nag-aaral sa pananampalatayang Islam, nagre-reflect ang kanyang pinag-aralan doon sa buhay niya. Okay? Or else, kung hindi nag-reflect, walang pakinabang yung pag-aaral niya, baka laging nag-absent. So, nag-aaral nga sa isang bagay, kung hindi niya na-i-apply, ibig sabihin, hindi siya angkop sa pinag-aaralan niya. Pangalawa, al-ilmu nurul basira. Al-ilm nurul basira. Ang pananaliksik ng kaalaman sa Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakikita mo ang hindi nakikita ng mga mata. Matalinhaga yun, ha? Nakikita mo ang hindi nakikita ng mga mata. Nagkakaroon ka ng malawak na pangunawa. Yung mga taong mangmang, kung ano lang nakikita niya sa harapan, yun lang. Pero ikaw, pagka magkaroon ka ng malawak na kaalaman, hindi nila nakikita, naabot ng iyong paningin. Nakikita mo ang hindi nakikita ng mata. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malulahating Quran, may mga mata na kung saan, hindi nga bulag, pero bulag ang mga puso. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Hindi bulag ang mga mata, kundi ang nabubulag yung mga puso. Nakita niyo mga tao na kung saan ang linaw-linaw ng katotohanan, andyan sa harapan ng katotohanan, pero hindi pa rin nila nakikita. Ha? Yes. Meron mga bagay hindi nakikita ang mata. Pero nakikita. Meron tayong nakikita na higit pa dun sa nakikita ng ating mga mata sa ating harapan. Kapag magkaroon ka ng malawak na pangunawa, lalawak na rin. Kapag kaalaman, lalawak din inyong pangunawa. At hindi na kayo tulad ng isang mangmang na konting bagay lang, magsisigaw na, hihiyaw na, kung ano na pinaggagawa. Kasi mangmang mababaw lang kanyang pag-iisip. So, ang nananaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam, magkakaroon siya ng malawak, malalim na pangunawa. Malinaw mga kapatid. Kaya ganyan kahalaga ang pag-aaral ng pananampalatayang Islam. Pangatlo, al-ilm yurithul khashya min Allah Ta'ala. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa pananampalatayang Islam ay nagbubunga, nagdudulot o nagbubunga ng pagiging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbubunga ng pagiging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aaral ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. So once na ang tao nag-aaral sa pananampalatayang Islam, sinasabuhay niya, makikita niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sila kasi, yung mga nag-aaral, ang nakakaunawa kung ano man ang natutungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaabot sa atin ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiintindihan nila, nakikilala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang Islam, nag-obliga na mag-aral kayo para makilala niyo kung sino inyong Panginoon. Makikilala niyo kung sino inyong tagapaglikha. At siyempre, pag nakilala mo yung tagapaglikha, paano ka mag-react? Siyempre, magre-react ka kung paano mo kinikilala ang iyong tagapaglikha. Iba ang pakikitungo mo kapag nakaharap mo ang isang hari. Ibang pakikitungo mo kung nakaharap mo ang magulang mo. Ibang pakikitungo mo kung nakaharap mo ang isang teacher o yung kaibigan mo lang. Depende kung sino ang iyong nakakaharap. Ganun ka rin, gumalaw o action. So, pagka magkaroon ka ng kaalaman, magkaroon ka ng pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At magkaroon ka ng pagkilala sa Allah, magkaroon ka ng higit na mataimtiman o banal na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kilala mo ng Allah na kung saan ang Allah kaya niyang gawin ang lahat. Na kung saan ang Allah ay makapangyarihan sa lahat. Na kung Allah pag ninais ng isang bagay mangyari at wala kang magagawa. Nakilala mo na ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga hindi nakakikilala sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala silang pakialam. Nakikita mo, akala mo, hindi na mamamatay. Pero pag dumating na sa kanilang sakuna, doon pa nila nakilala, ay meron palang Panginoon.
Akala nung maganda pa yung buhay niya, masagana ang buhay niya, hindi niya kilala ang Allah. Pero nung nagka-problema na, hindi pala niya kaya mag-isa, ayun, nakilala na niya ay yung tagapaglikha. So, yan ang kainaman ng pananaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam na magbubunga ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, ang kaalaman sa pananampalatayang Islam, ito lamang ang ipinagutos ng Allah na kung saan magparami ka. In-encourage ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay dua ni Musa a.s. Anong dua ni Musa a.s.? Rabbi zidni ilman. O Allah, dagdagan mo pa ako ng kayamanan, pamilya, asawa, posisyon? No. Kaalaman, pangunawa sa pananampalataya. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa isang hadith na kung saan kapag binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nais ng Allah sa isang tao ang kabutihan, bibigyan niya ng pag-unawa sa pananampalataya. So pag nagkaroon ka ng pag-unawa sa pananampalataya, ibig sabihin, andun yung pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. So, habang wala kang kaalaman, malayo pa sa kaalaman, so yung pagmamahal ng Allah napapalayo rin sa iyo. So the more na nagkakaroon ka ng malawak na pangunawa sa iyong pananampalataya, naunawaan mo yung mga ginagawa mo, mashallah, patunay yan, tinatawfikan ka ng Allah, ginaguide ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung bagay na kung saan magpaparami tayo yung pananaliksik ng kaalaman. Panglima, al-ilm afdalul jihad. Ang ilm o ang pananaliksik ng kaalaman sa pananampalataya ng Islam ay higit pa sa jihad. Higit pa na mainam o pinakamainam na jihad. Pinakamainam na jihad po ang pananaliksik ng kaalaman. Okay? Pinakamainam na jihad ang pananaliksik ng kaalaman. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya inutusan ng lahat na mag-jihad. Inutusan niyang iba na kung saan manaliksik ng kaalaman. Hindi po pwede lahat na lang makipaglaban. Wala nang magtuturo, wala nang magpapaliwanag sa mga tao, wala nang magpapamulat sa kanila ng katotohanan. Hindi po pwedeng gano'n. Kailangan patuloy ang pag-aaral, patuloy ang pananaliksik ng kaalaman. Or else, hindi alam ng mga tao ang kanilang gagawin. Makikipaglaban na lang, sometimes makipaglaban upang sumikat. Makipaglaban upang sabihin na matapang. So sayang ang kanyang pakikipaglaban na hindi siya matatawag na martir kung ang kanyang pakikipaglaban ay para lamang sa sariling interest niya na kung saan para sumikat o para sabihin matapang. So, ang pananaliksik ng kaalaman ay pinakamainam na jihad. Pang-anim, at-tanafusu fi badlil ilm. Ang pag-uunahan sa pagbabahagi ng kaalaman. Bakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ang kaalaman, ito yung natitira. Ito yung natitirang yaman ng tao dito sa mundong ibabaw. Pag namatay ang tao, tatlong bagay ang matitira na kung saan patuloy niyang pakikinabangan. Ano ang mga bagay na yon? Una, sadaqatun jariyah. Yung mga kawang-gawa, yung mga pinangsadaka mo, yun ay mananatili habang ikaw ay nasa kabilang buhay na patuloy kang nag-i-income dahil sa iyong sadaka. Pangalawa, pagkakaroon ng anak na matuwid na manalangin para sa iyo. Kung hindi kanya pinanalangin, paano na? So inshallah, makikinabang ka rin kung pinamulat mo sa kanya mabuting bagay na yon. Pakikinabang. Pag nagdua pa siya sa iyo, mas matindi pa. Nagdua para sa iyong anak. So yun ay isa sa mga pangalawa na matitira sa iyo. Pangatlo, yun na yun, kasama niya sa sadaqatun jariyah, yung mga kawang-gawa mo.
Pangatlo ay pananaliksik na kayong pagbabahagi mo ng kaalaman. Kaya nga sabi, in-encourage tayo ng Islam, magunahan tayo sa pagbabahagi ng kaalaman. Kasi yan ang matitira sa'yo pag namatay ka. Okay? Yan ang matitira sa'yo na kung saan pakikinabangan mo, insyaAllah ta'ala. Kahit na yumao ka na, patuloy ang kabutihan mo na dumarating sa'yo. Masyaallah, napakainaw, ano? Pangpito, al-ilm wal-fiqh fid din a'adham minna. Pinakamainam na biyaya ng Allah, gaya ng sinabi ko kanina, na kung saan sino man ang ninais ng Allah sa kanyang kabutihan, yufaqihu fid din. Kung sino man ang nais ng Allah sa kanyang kabutihan, bibigyan niya ng pag-unawa sa pananampalatayang Islam. So, tanda ng kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, o pag nanais ng Allah ng kabutihan sa iyo, pag magkaroon ka ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Okay, al-ilmu muqaddamun al-ibadah. Ang pananaliksik ng kaalaman o ang kaalaman ay mas nauna kaysa sa pagsamba. Hindi yung puro samba ka ng samba, hindi mo naunawaan ang ginagawa mo. Ang mas mainam, inuunawa mo yung ginagawa mo bago mo ina-apply. Hindi naman ibig sabihin, Ustad, hindi kami pwede magsala kasi hindi namin naunawaan ang pagsasala. Hindi namin naintindihan. Hindi. Yung required sa'yo, gawin mo na. Pero yung huwag mong ibisi yung sarili mo dun sa ibadah no kung saan hindi mo alam ang ginagawa mo. Huwag mo kang gagawa ng ibadah, hindi mo naunawaan. Hindi mo alam kung yan ba ay pinagbutos ng Allah? Baka napasok ka na sa tinatawag na bid'ah na kung saan hindi na related sa tinuro ng Allah o ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nagsasayang ka. Kaya importante nga, mahalaga talaga. Tulad ng mga ibang mga paniniwala. Gawa sila ng gawa na inakala nila yun ay pagsamba sa Allah. Subalit ang kanilang ginagawa ay ang kanilang napapala. Sabi nga sa hadith ay pagod at puyat lang. O di kayo nagpa-fasting, ng kanilang napapala sa kanilang fasting ay gutom at uhaw lang. Nakita mo? So mahalaga yung nalalaman mo yung ginagawa mo. So dapat alamin mo kung ano makakasira sa fasting mo, ano yung makakabuti sa fasting mo. Hindi na fasting ka lang ng fasting tapos sinisira mo rin sa kabilang dako. Hindi pa pwede. No? So kailangan talagang magkaroon ka ng kaalaman para hindi masayang yung ginagawa mong kabutihan. Para may record para sa'yo. Then, punta tayo mga kapatid sa mga kainaman ng mga ulama. Sino yung mga ulama? Yung mga pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala na malawak na kaalaman at pangunawa at sinasabuhin nila yung mga natutunan nila. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Faddal, Sheikh. Faddal. Nandito na nga ako. Mashallah. Tuloy ka, Sheikh. Tuloy ka, Sheikh. Si Ustad Abdullah. Inshallah, isa sa mga magle-lecture sa inyo, inshallah. Abangan niyo na lang. Ha? Ito ba yung mga estudyante mo, Ustad? Mashallah. Akala ko, palalaroin mo dito eh. Marami akong player dito. Mashallah. Jazakallah khair, Syekh. Syukran. Syarrafna biziyaratik. Inshallah. Jazakallah khair. Inshallah. So, punta tayo dun sa mga kainaman ng mga ulama. Bilisan na lang natin. Napakaiksi ng oras, no? Ang mga ulama, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sila yung isinali ng Allah sa pagsasaksi sa kanyang kaisahan. Bakit? Sila yung mapagkatiwalaan eh. Sila yung mga tao higit na mapagkatiwalaan. Kasi may kaalaman eh. Tapos sinasabuhay pa nila, mashallah. Kaya isinali ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sa pagsasaksi sa kanyang kaisahan, ang kanyang sarili, ang mga malaika, kasama yung mga binigyan, pinagkalooban ng kaalaman sa pananampalataya. Mashallah. So mga ulama, yung pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sinabi ng Allah, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ang mga ulama, yung binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman at sinasabuhay nila, sila yung mas matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kilala nila Allah. So alam nila kung paano makitungo sa Allah. Kasi naunawaan nila lahat ng kanilang ginagawa. Alam nila itong bawal, ito'y halal, ito'y bawal, ito'y dapat at hindi dapat. Unlike dun sa walang alam,
So gawa na lang ng gawa, sa times pinaghahalo na yung mabuti at saka masama. Samantala mga ulama, hindi. Bago niya ginagawang isang bagay, sigurado siya na ito ay puntos para sa kanyang sarili. Ang ulama, warathatul anbiya. Ang mga ulama, yung mga knowledgeable na mga tao sa pananampalatayang Islam, ang tumahak ng landas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila yung mga tagapagmana ng mga anbiya. Ang mga nabi, ang mga propeta at mga sugo, wala silang iniwan na kayamanan. Ang kaalaman sa pananampalataya, ito yung iniwan nila. So kung ikaw ay nag-aral sa pananampalatayang Islam, isinabuhay mo yan, isa ka sa mga tagapagmana ng mga propeta. So mashallah, napakainam na mana ang matatanggap mo sa pamamagitan ng pananaliksik na kaalaman sa pananampalatayang Islam. Pangapat, rafu darajat ahli ilm wal imani khassa. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa maluwalhati ng Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itataas ng Allah ang antas ng mga mananampalataya sa inyo. Being a mu'min o Muslim, mataas ka na sa paningin ng Allah. Pero kapag nag-aral ka pa, mas mataas ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So gusto mo bang mas maging mataas ka? O ordinary Muslim lang? Local Muslim lang? O special Muslim? Pero maganon. so mas maganda yung mas mataas ka pa. Sinabi ng Allah, hindi magkatulad ang taong nakaupo lang sa bahay niya at yung nakikipaglaban sa kanyang landas. Hindi rin magkatulad ang hindi nag-aaral sa Islam at nag-aaral sa kanyang pananampalataya. Napakalayo. No, napakalayo. Hindi sila magkapareho. Sa reward, hindi rin sila magkapareho. Iba ang nagsisikap. Pang-lima, la yangqati amalul alim bimauti. Sinabi natin kanina, ang nagbabahagi ng kanyang kaalaman, ang alim, ang knowledgeable na tao sa pananampalatayang Islam at tinuturo niya at binabahagi, yun ay kabilang sa mga bagay na hindi napuputol sa kanya kahit na siya ay yung mauna. Pang-anim, rahmatullah tatanazzalu lal alim wal muta'allim. Masyaallah. Ang rahmah habag ng Allah sa pag-aaral natin sa pananampalatayang Islam, bumababa sa atin. Masyaallah. Sa alim yung nangangaral, yung nagtuturo, yung mga knowledgeable sa pananampalatayang Islam, pati yung mga nag-aaral, kasama sila na kung saan nakakatanggap sila ng habag mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At binabanggit sila ng Allah, special na pagbanggit, masyaallah. Binabanggit ng Allah doon. At habang nag-aaral sila, pinapatawad ang kanilang mga kasalanan. So masyaallah, ang pag-upo natin dito pala ay paglilinis ng kasalanan. Kahit na hindi nag-aaral, halimbawa bumisita lang. Tumingin na, halimbawa bumisita hindi nag-aaral si Sheikh sa atin, di ba? Nakaupo siya ngayon, binisita niya tayo. Kasama rin siya makatanggap ng kapatawaran ng Allah. Di ba, Sheikh? Allahu Akbar. So, masyaallah, lahat tayo ay nakikinabang sa pag-aaral na ito. Masyaallah. So, nagpapasalamat ako sa inyo at naisali ako sa pagpulong na ito na kung saan pinapatawad ng Allah at ang mga anghel ay pinapalibutan. Ito yung lugar na kung saan ang mga anghel ay pumapalibot at nire-report nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga alipin na ito, natagpuan nila na ganito ang kanilang mga ginagawa. Bil ilm yakthuru ajrul amil. Siyempre, pag mas maalam, mas matalino, mas maraming reward kaysa dun sa walang alam. Iba makita mo may kaalaman kahit sa mundo. Pag may kaalaman sa isang bagay, may skill, mas malaki ang sahod. So paano pa kaya sa kaalaman mo sa pananampalatayang Islam, mas malaki ang makukuha mo sa Allah. Tingnan nyo ang yung diferensya ng may alam ka sa wala kang alam sa Islam. So masyaallah mga kapatid, nandito kayo ngayon sa larangan ng pananaliksik ng kaalaman sa Islam na kung saan hindi lang kayo kumbaga nakakatanggap lang ng kabutihan, kundi nagpaparami pa kayo ng pagtanggap ng kabutihan. Dinodoble-doble nyo ang reward niyo para sa inyong mga sarili. Na kung saan, inshallah, sa kabilang buhay nyo i-withdraw ang mga kabutihan na yan, inshallah. Pati dito sa mundo, nakakamtan mo rin ng kabutihan. Iba yung may alam. Iba ang yung imam natin. Siyempre, ang imam, halimbawa, no? Ang pinag-iiman natin ay yung mas marami ang kalaman sa Quran. Nakita ninyo? Nang dahil sa marami siyang kalaman sa Quran, siya yung magli-lead ng prayer.
Hindi po pwede sabi, ay si ano, mas matanda siya, o si ano, mas nakagraduate siya sa engineering. Hindi po pwede. Special ang ilalagay dyan sa harapan, yung may alam sa salita ng Allah. So, masya, dito pa lang sa mundo, mataas na tingin. At pangwalo, al-istighfaril alim, mashallah. Alam mo mga kapatid, ang mga nilikha ay humihingi ng tawad sa mga taong nananaliksik ng kaalaman. Kung nananaliksik ka ng kaalaman sa pananampalatayang Islam with sincere na intention mo, pati ang mga nilalang humihingi ng tawad para sa iyo. Pati ang mga isda sa tubig, pati yung mga langgam madadaanan mo, mashallah, humihingi ng tawad sa iyo. Allahu Akbar. So napakainam ng pag-aaral. At inshallah ta'ala, wala akong maririnig na nag-absent sa inyo. No, inshallah kasi more than 2 months lang. At napakainam, napaka-special na pag-aaral para sa iyong pananampalataya. At sana hindi rin kayo mabagot ng parang tumatagal na ako eh. Ayos lang ba? Ayaw ko kasi yung estudyante ko natutulog na. Ang hirap inustad, di ba? Kaya naniniguro lang ako kung nandiyan pa kayo. Okay lang ba? Hindi pa kayo gutom? O, parang wala na yung tinatirang pagkain. Alis na tayo. Baka maubusan tayo. Ang galing mo, mashallah. Allahu Akbar. Ayan na yun, tingnan mo. Mashallah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na lang. 6 na lang. Pang-siyam, talabul ilm huwa wasiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abay, sino man ang tumanggap ng payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabuhay nito, siguradong hindi malulugi. Siguradong hindi ka malulugi. Hindi nagpapayo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagay na kung saan ikaw ay mawawalan, kundi ikaw ang makikinabang. Pang-10, syaraqatu wujuhil ulama wa nadaratuha. Masyaallah. Napakaliwalas ng pagmumukha ng mga may kaalaman sa pananampalatayang Islam. At isinasabuhin nila ang kanilang alam. Napaka-aliwalas ng kanilang pagmumukha. Masyaallah. Hindi yung ningning na as in nagla-light. Hindi. Yung bang ang sarap mong kaharap. Ang ganda mong kaharap. Hindi nakakasawang. May mga mukha kasi na nakakasawang harapin, di ba? Meron ba siya? Meron ni. Meron mga mukha na mas gusto mo pang nakatalikod kaysa nakaharap. So, subhanallah, ang mga ulama, hindi ka magsasawang titingin sa kanila. Napakaganda nilang tingnan. So, Allah, may namit ako talaga na, subhanallah, pinagsikapan ko pang habulin para lang makamusta. Makuha ko man lang yung kamay niya. Tingnan mo, masyala, sila nagniningning sa paningin ng mga mananampalataya. Pangit man sila sa tingin ng iba, pero dahil sa kanilang kaalaman, gumaganda ang kanilang katauhan. Allah, kung dito pa lang yun sa mundo, lalo na kaya sa paraiso. Kasing gwapo ni Propeta Yusuf a.s. Allahu Akbar. Pag napasok ka sa paraiso, wala na yung mga ilong natin na to. Wala na. Mas maganda na, inshallah. Kaya, tinitingnan yung ilong ko, medyo maiksi lang. Pero sa kabilang buhay, inshallah. Pag pinasok tayo ng Allah sa paraiso, magkita-kita tayo doon. Allahumma amin. Amin. 11, minnatullah ala anbiyahi bil ilm. Ito yung bagay na kung saan iniremind ng Allah na biyaya niya sa mga anbiya. Itong pagkakaroon ng kaalaman sa pananampalataya. So, ibig sabihin, patunay lamang yun na ang pananaliksik ng kaalaman sa pananampalataya Islam is napakainam. Kasi ito yung binanggit ng Allah na kung saan biyaya niya, na pinaalalahanan niya yung mga anbiya niya, mga propeta at sugo niya. 12, syaraful intisabi ilayhi. Aba, napakainam nun. Pag tinawag maalam yan sa pananampalataya, aba, napakainam nun. Pag sinabi mong, abogado yan, aba, mataas. Doktor yan, mataas yun. Pag sinabi mong alim yan, aba, mas mataas yun. See? Napakainam na ma-attach ka sa isang bagay. So, pag sinabing maalam ka sa pananampalatayang Islam, aba, napakataas na ang pagtingin sa'yo. Tulad din sa mundo, pag in-attach ka, ay ano yan? Ano ba magandang posisyon? Pag isinali ka dun sa posisyon na yon na maganda, syempre, na ano ka, kumbaga, kahit hindi ka mismo doon, pero napabilang ka lang doon, halimbawa sa school na yan,
sikat ang school na yan. So, estudyante ka doon. Estudyante ka lang doon. Damay ka na doon sa, di Lasal yan. No? Di ba? So, pag sinabing maalam sa pananampalatayang Islam, ganun din. Medyo sumisikat din, mashallah. So, pero hindi tayo pasikatan dito, ha? Pagka natuto ka na ng kaalaman sa pananampalatayang Islam, huwag na mangyari sa sarili mo yung makikipag-compete ka, ako mas matalino, ako mas magaling, ako mas maraming napapasok sa Islam. No. Gawin mo ang nararapat para sa Allah subhanahu wa ta'ala lang. Hindi yung sinasadya mo yung kagustuhan o pagnanais ng iba o appreciation ng iba. Yung appreciation ng Allah ay higit sa lahat. 13, al-ulama hum aktharun nasi khasyatan min Allah. Napag-aralan natin kanina, mga ulama sila yung mas matakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ulama min afdalil mujahidin. Masyaallah. Ay pag pananaliksik pa lang ng kaalaman sa pananampalatayang Islam ay kailangan ng matinding pakikibaka. Kailangan ng matinding pakikibaka. Hindi nakukuha ang kaalaman sa minsanan lang. Kailangan ito ng pagtitiis. Kailangan ng pagtitiis. Kailangan mo ng sabar na tinatawag. At kailangan mo yung pagpapatuloy. Hindi yung ngayon, present ka, bukas absent na. Ay, hindi ganun. Ang pananaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam is a continuous process. Kung kaya mo pang mas marami kang kaalaman na makukuha, this is a knowledge or this is a sea without seashore. Ang kaalaman sa pananampalatayang Islam ay dagat na walang dalampasigan. Kayo naman. Parang ngayon mo lang kayo nakarinig ng Tagalog. English yun Ano ba? Ewan ko lang tama yung English ko. I-edit mo lang pag mali yung English. So, ito yung kainaman ng pananaliksik ng kaalaman at yung mga nananaliksik ng kaalaman. So, nais nyo bang ipagpatuloy na kayo ay mananaliksik ng kaalaman? Alanganin ng insyaAllah. InsyaAllah. So, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na pakikinabangan natin ang mga sandaling ito na kung saan karagdagan sa kabutihan natin, kapatawaran ng ating mga kasalanan, at buksan niya sa atin ang pintuan ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. At alam natin mga kapatid na palaging nire-remind sa atin na isa sa mga shortcut na daan patungo sa paraiso ay ang pananaliksik ng kaalaman. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sino man ang tumahak ng landas sa pananaliksik ng kaalaman, pagagaanin sa kanya ng Allah ang landas patungo sa paraiso. So nasa landas kayo na patungo sa paraiso. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum wa zadakumullah ilman nafi'a. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.